Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Lumabas ang pangalan ni Representative Buenavido Abante Jr. sa mga ulat na nauugnay sa isyu ng malimaletang pera na nabanggit ni Representative Rodante Marcoleta. Ang mga aligasyon ay nagmula sa testimonya ng mga nagpakilalang dating membro ng Marines sa isang pagdinig sa Senado. Ayon sa mga ulat, kasama ni Abante sa listahan ng mga mambabatas na umano'y tumanggap ng salapi sa pamamagitan ng mga maleta. Gayunpaman, mariing pinabulaanan ni Representative Abante ang mga paratang na ito. Tinawag niya ang mga akusasyon na ganap na mali, walang batayan at malisyoso. Iginiit ni Abante na ang mga paratang ay may motibong pampolitika at konektado sa kanyang matatag na paninindigan laban sa extrajudicial killing. Ayon sa kanya, ang mga pag-atake ay naglalayong sirain ang kanyang kredibilidad at pahinain ang kanyang posisyon. Ang mga aligasyon ay nagdulot ng kontrobersya at pagtatalo sa politika. Patuloy ang investigasyon sa issue at marami pang detalye ang inaasahang lalabas. Mahalagang bigyan diin na ang mga ito ay nananatiling aligasyon at hindi napatunayan sa korte. Ipinahayag ni Abante ang kanyang kahandaan harapin ang anumang investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na hamon sa integridad ng mga opisyal ng gobyerno. Ang publiko ay naghihintay ng malinaw at patas na resolusyon sa usaping ito. Patuloy na subay-sabayan ang mga susunod na kaganapan hinggil sa kontrobersya ng Maleta List. Suwal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Oh my God. I noticed that he's prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Darating kaya si Zaldico. Ang question, mga kababayan, darating kaya si Zaldico? Okay. Nakaka-excite We ask some of our staff to at see what's nakakaba din happening there. kasi alam mo naman, At yung mga bangag, hindi tumitigil sa kaputahan nila. Ay kasama po yan sa paparusahan. Sir President, Sir, meron dito sa likod, dito na lang po para mas safe. Sasama na lang po kayo dito. So, ang pinaka-importante, ang 18 brave Marines ay nasa loob na, mga kababayan, sa kabila ng pagpigil ng mga mangingidnap dyan sa NBI na inutusan ni Bangag at ni Satanas. Kung mapapansin nyo yung, alam mo, yung wifi yan, sinasabotahin yan ng mga putang ina. So I hope may mga staff na nakikinig dito na i-check ninyo yan kasi talagang baka sinasabotage sa mga yawa. Alright? Yang signal. Kanina pa yan eh. Hindi naman ganyan Attorney yun. Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon? Senator Marcoleta, at maaari kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong... Yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po.
Yes, ma'am. Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nirereklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan Ayan, natin kita na mo. Grabe. marinig ng Putang ina, talagang hayop na bangag na to. ng ating mga Marines. Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Mr. Chair. Yes, kaya nako pa kami I- na-monitor sa Senate website, mga I received kababayan. information, Kaya it's ako not nawala. verified that I have the feeling na ginagawa nga nila yung pagsasabot. Attorney Bantug, who Tingnan. is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now? Grabe, demonyo talaga, no? Ganito ka-demonyo ang bangag administration. Kung pwede nga patayin nilang lahat again, ng no, mga kung sino in na daw charge gagawin ng nila eh. website, Yung put it mga on. majority. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb ng proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng Kasuhan hearing, natin you mga interfere with interrupt yung mga putang inang yan later that on. is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So again, ayoko Diba? kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maipit by putting on Ang live putang kung ina ano nila. nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, Ang kapal talaga halimbawa ng may Marcos art bangag fair na to. tayo Lahat dyan sabot tayo or talaga yan, mga kababayan. may Kilala mo EDCOM yung report, pukin ng inang ay satanas na pwedeng yan. ilagay sa Bangag, yan ang website natin. putos lahat So yan. there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Thank you very much for that, Madam. Senator Amy and Mr. Chair. Salamat po, Mr. President. Kagaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang Ayaw nila sasabihin marinig ng bawat natin. isang ex-soldier na nandito Nakita nyo? ngayon. Gusto lang namin ulitin na Demonyo maaaring talaga, no? Kaya dapat na-influensya, wala na yung mga na-confuse putang ang ina yung iba mga naming kababayan. mga You have staff to do dito up. dahil sa Nakakagigil. nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilion versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, Kahit nga hindi. ay maiintindihan niya na Hindi hindi nga nag-aral applicable yung mga sinasabi nila. Pati Correct, po yung binasa ko sinasabi yung nila sinasabi noong panahon ni Senate Na to. President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, Talagang binabalok. isa lang po nila. para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, Yeah. kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni ng Pangulo ng Senado, Senator Drilon, 4 po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, Lahat na. ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po hindi nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas Yeah. para malusaw nga po yung bilang namin. Correct. Yun lang po, para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Grabe, Naililigaw ano? po yung ilan naming mga empleyado rito. Mag-abogado, nakakahiya sila. So, di ba? Atty. Baligod, kinonfirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama ba ang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpaang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito. Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Nakalagay po dito na February 26 po, 2026.
Sa makatwid, ilang buwan na po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman? About 98 days today, Your Honor. 98 days is how many months? 3 months. Meron na po ba kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsama-samang salaysay ng inyong mga kliyente? Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting pagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila itong 18 at nag-conduct po sila ng isang pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3 at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po. Di bang kumpletuhin niyo yung pangalan nung 2 sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez? Yung mga kidnapper nag-aantay sa labas. At yung mga nagnabotage ng, ayan, nabotage ng wifi, nandyan lang. TS. Panagutin talaga dapat itong mga putang inang ito. Mga bangag. Mr. Chairman. Yes, Mr. President. No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o ng kung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout the procedure. Tama po ba ako? Hindi naman Tama po yun, okay pa Senate naman yung President. yung signal natin. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And inadmit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun sinunod ng ilan sa mga NBI investigators. So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chair. Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ng pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan
ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin po nilang proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa sa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng Ombudsman na proseso nila ay nagkamali po sila noon. Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong sa iyo, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda. Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognize me, right? Yes. I am not AI, I'm alive, and I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 man and women na Senado at ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Subiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat. Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibinigay sa akin at sabihin mo sa pagdig na ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng Ombudsman. For the record, Mr. President, Attorney Baligod is comparing the document I handed him with the document that he furnished the Office of the Ombudsman. Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 na mga dating sundalo.
At nakita ko po na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yon ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel at cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po. Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues, is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. We might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer you. Thank you. Mr. Chair, except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong sinumite sa Office of the Ombudsman, page, sorry. Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No? Pareho lang, Attorney. Opo, hindi ko nakita kasi yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin ko sa sasakyan. Okay. Pero Thank you for confirming the copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaring ipagawa namin sa inyo, Attorney? para po hindi tayo magkalituhan po, bibigyan na lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo. Ayan, so habang naghanda sila mga For the kababayan. record again, Attorney Baligod, Ayan, go ahead. the chairman as well as my colleagues in this committee a copy of the pinagsamang sinumpaang salaysay of the 18 ex-soldiers, the same copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na Ayan na ang mga maleta. nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtataas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitaas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay
personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman. At hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media. Nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets, may pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So tutuloy natin to Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you Mr. Chairman. Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Grabe yung pagka-evil nila, no? Pinaharang lahat. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin pero kanina. But it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw. No? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin. Opo. Na ayaw pong lutasin ng naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. Oh, di ba? At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi
karamihan ng Senado lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po Okay, in due time, basta't may personal knowledge, ha? Basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya. inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. Kaya ipapakita muna natin mga kapalaga kung bakit tayo nila papasukin. Ayan. Ayan. Sir, Ayan, sir, who do you represent? Are you a counsel of one of the Marines? Sir, good morning. Nakakatawa Kasama po kayo ang sa Blue Ribbon Committee hearing? YouTube ni Senator Marcoleta kasi nakita ko. Bisita lang po kami. Bisita po kayo Nakita nino, ko sir. parang music may nagbabanda. Sino pong bibisitahin niyo, sir? Sir, sino po nag-imbita sa inyo? Ayan o. Sir, Sir! Sabi nyo kasi, bisita lang kayo. Somebody must have invited you. Yes. pero sir, hindi